late na po tayo ng 10 minutes. Kaya magsisimula na po tayo sa ating pong panghapong pagsamba. Marami pa po mga bakante upuan. Dito po sa mga malapit po sa harapan. So pwede po kayong lumipat dito kasi may mga kasama tayong bata ngayon. Siguro yan lang natin sila doon sa bantang upuan para mas madali silang bantayan. So kung pwede, you can move, no? Mas malapit po dito sa harapan. Siguro, isang paalala, mamaya po, meron po tayong Lord's Supper celebration dahil ngayon po ang unang Sunday ng buwan ng July. Okay, so, ang ating po celebration ay bukas, in a sense, pwede pong mag-observe, no, ang lahat. Pero ito po ay close, in a sense, na siyempre po yung aking mga covenant members naman pwedeng mag-participate. If anyone is a Christian, pero hindi po miyembro ng ating church, we can probably vouch for that person. Pwedeng sumama sa atin sa ating po celebration ng Lord's Supper. So kung wala naman po, yun lang po mga identified covenant members natin mag-participate sa ating po Lord's Supper celebration. Mayroon po pagkatapos ng ating worship service, magkakaroon po tayo ng covenant meeting. So, technically, ito po ay pagpupulong ng mga covenant members ng mga miyembro ng ating iglesia. Pero since ito po ang unang pagkakataon, magkakaroon po tayo ng covenant meeting at marami po tayo mga kasama na regular attenders pa lamang ng ating pong church, siguro pwede silang manatili sa lipuran habang sila naghihintay ng kanilang sundo. And then siguro all covenant members will be occupying the front seats para mas madali yung ating meeting. And then siguro sa susunod, pwede natin gawin itong exclusive na meeting para lamang po sa mga covenant members. Bakit natin kailangan gawin exclusive? Kapag minsan po ay mayroon pong mga pag-uusapan na sensitibo sa covenant meeting na dapat lamang po ay mga miyembro ng iglesia ang nakakaalam. So yun po yung dahilan kung bakit ito po ay exclusive. So siguro po sa mga susunod na buwan, masasanay na tayo na pagka in-announce na mayroong covenant meeting, ang maiiwan lang sa ating building ay mga covenant members. So siguro for the meantime, okay lang muna na paunti-unti, mag-adjust tayo. Dahil nag-umpisa pa lang naman tayo ng covenant meeting. Sooner or later, masasanay na rin tayo at it will be purely and exclusively para sa ating mga covenant members. Okay? And then, sa darating po ng Martes ay meron pong monthly meeting ang mga Rebap churches. Yung mga representatives ay magpupulong sa Santo Tomas Reformed Baptist Church para mag-meeting. At yun po yung magiging pang-apat nating official attendance bilang isang iglesia nag-a-apply para maging miyembro ng ating pong association. So pag-pray po kami ni Mrs. kasi kami ang magbabiyahe papunta ng Santo Tomas para po dumalo itong meeting na ito. And then sa third Saturday ng buwan na ito ng July, meron po tayong Teo Talk. Siguro pa-finalize po namin sa Tuesday kung ano yung magiging paksa at kung sino yung ating magiging tagapagsalita. Yun po i-announce natin sa ating mga social media accounts, mga group chats para ma-inform po ang bawat isa. Kung sino man po willing na umattend, ay makipag-ugnayan po sa akin para maplano natin ang ating pagpunta sa Trinity Bible Church. Naman po ito gaganapin sa San Pablo City. So yun po yung third Saturday. Isisimula po yan ng alas 8:30 ng umaga. Kalahati po araw lang po ito hanggang alas 12 lang. So sa hapon po ay makakauwi na rin tayo agad pagkatapos ng ating fellowship at merienda time. Pero pagkatapos na po yun ng discussion, meron po dalawang session yan na merong dalawang magkaibang paksa na tinatalakay na magaganda ang mga paksa dahil may kinalaman yan sa church at marami tayong matututunan. So kung gusto niyo po umattend yan, libre po yan.
Wala pong bayad. So isipin lang natin kung paano tayo sama-sama makabiyahe papunta sa venue na tinatawag natin to. Okay, so meron po tayong prayer meeting. Every Wednesday po yan, alas 7 ng gabi. Ito rin po yung ginaganap sa ating church building. So, pinipilit po namin na matapos po ito hanggang 8:30. So, 7 to 8:30 ng gabi para po hindi naman masyadong gabihin. Dahil iba ay malayo pa inuuwian. So, if you are free, ay pwede po kayong sumama sa amin sa panahon na pananalangin. So, ang focus po natin dyan ay prayer bilang isang church. Okay, so tinatalakay din pala natin sa ating prayer meeting yung Lord's Prayer. So, sa ating devotion time. So, kung interesado kayo na sumama sa pag-aaral, ano ba yung Lord's Prayer, meron po tayong series doon po sa ating church prayer meeting devotion. Okay, so meron pa ba tayong announcement na wala po tayong may birthday. Nabati na natin. Siguro yung susunod na mag-birthday ay sa malapit pa sa katapusan ng July. Okay? So siguro heads up na rin sa mga mananatili mamaya. Meron po tayong budget report. So bahagi po yan ng ating covenant meeting. Pero since meron po mga mag-stay dito, isa po yun sa maaari ninyo ma-observe. Usapan po yung ating current state sa ating pong budget sa bilang isang church. Meron po tayong visitor ngayon? Wala naman? Okay, so may mga papunta pa lamang din siguro. So siguro mahabol na lang sila sa ating worship service ngayon. Okay, so wala na pong naalalang announcement. Siguro kung meron man, ay ipapahabol natin mamaya bago tayo magwakas sa ating pong worship service ngayong hapon. So ihanda na po natin ang ating mga sarili sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Manalangin tayo ng personal, humingi tayo ng paglilinis sa Espiritu ng Diyos ng ating mga puso at kaluluwa at hiningi natin na tayo ay makatuon ng ating buong pagkatao sa ating pagharap sa Diyos na banal sa panahon nito ng ating pagsamba. And then mamaya-maya ay pangungunahan tayo ni Brother Paul para sa ating worship service. Hindi pa manalangin po tayo ng personal. Bago tayo magsimula sa ating mga pagsamba, samahan niyo po akong buksan ng ating mga Biblia sa Psalms, verse 113, chapter 113, verse 1. Psalms 113, verse 1 to verse 1. Purihin ang Panginoon, purihin ninyo, o mga lingkod ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailanman. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang pangalan ng Panginoon ay dapat purihin. So dito po makikita natin kung paano dapat purihin ang Panginoon, no? At kung hanggang kailan dapat purihin ang Panginoon. So bilang mga anak o mga nilikha ng Panginoon, hindi lang dapat natin siya purihin sa araw na ito, hindi dapat natin siya purihin hindi lang sa panahon ito, kundi magpakailanman. At hindi lang yun, no? Sabi rito, simula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ay dapat natin purihin ang Panginoon. At hindi lang yun, no? May dahilan kung bakit dapat natin siyang purihin. Sabi sa verse 4, ang Panginoon ay higit na mataas sa lahat ng mga bansa at ang kanyang kalwalhatian ay sa itaas ng kalangitan. So ang Panginoon ay higit na makapangyarihan, higit
na mataas at higit na dakila kanino pa man na ating nakikilalang dakila. Sapagkat ang Panginoon ang may likha ng lahat ng bagay. Kaya sa araw na ito, no, purihin natin ang Panginoon sa pamagitan ng pag-awit at purihin natin ang Panginoon sa pakikinig ng kanyang salita. Kaya dapat maging handa tayo ang ating puso at ang ating isip para sa ating pagharap sa espesyal na presensya ng Panginoon. At tayo po'y tumayo at awitan natin siya ng isang awiting pagpupunin. Sinong sa dagat ay may daan, o sa buhangin ay bumilang, mga hari ay nanginginig, o mapuri ang buong daigdig. Masalanin Diyos, nasa luklukan, atin siyang purihin, siyang hari, katastasan, ating Diyos purihin. Sino mahilig ng tagapayo, o sino makikipagtalo, siya na nakakarap ng lahat, karunong ay sinong susukat. Masalanin Diyos, nasa luklukan, atin siyang purihin, siyang hari, katastasan, ating Diyos purihin. Sino nga bang sa pinagdusa at umako ng lahat ng sala? Diyos na iniwan ang walhati, Kristong bumagot ngayon'y hari. Masalanin Diyos, nasa luklukan, atin
lahat, Panginoon, at sa pamamagitan ng iyong anak ay ibinuwis niya ang kanyang buhay upang ang kaligtasan para sa marami ay dumating sa mundong ito, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pag-ibig. At dahil dito, wala kami pwedeng ibalik kundi ang papurihan ka sa lahat ng iyong ginawa. Dakilang Diyos, kayo nga po ang patuloy na sumama sa amin sa araw na ito, sa aming pagpuri sa iyo, sa aming pagsamba, ang banal na Espiritu, ang patuloy na manguna. Tulungan mo din ang mga tatayo sa pulpitong ito na mga ngaral upang ipahayag ng iyong salita. Gamitin mong mainam ang salitang mapapakinggan ng bawat isa upang patuloy na kami palakasin. At yung mga wala pang kaugnayan sa Panginoong Yesus ay tawagin mo sa kawan ng kaligtasan, Panginoon. At kayo nga po ang patuloy na may taas sa maghapon ng aming pagsamba. Muli ang sa inyo po namin pinang binabalik ang pinakamataas na papuri at kaya madalangin sa Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Makakapuna po ang lahat at pumunta tayo. All I will sing on your coming just to be here, even now as your Savior. Oh, I will sing on the mercy and grace of Jesus, our Judge and our Savior. We shall meet at the end of life's road. The one who will judge every heart, every soul. Who is he who will one day save the tears from the weak? Jesus, our judge and our Savior. Oh, thou, O sinner, on your coming judge, to be here, even now, as your Savior. For now, O sinner, on the mercy and grace of Jesus, our Judge and our Savior. Who is he who will end all the sin and the pain? The one who was dead, yet who rose up again. Who is he? Heaven praises as the Lamb who was slain. Jesus, our Judge and our Savior. Oh, now, O sinner, on your coming judge, to be here, even now, as your Savior. For now, O sinner, on the mercy and grace of Jesus, our Judge and our Savior. For the Lord will come down, and the trumpet will sound at the mighty command of the Lord. And the saints will arise, meet the Lord in the skies, to be joyful in Jesus forever. Oh, thou, O sinner, on your coming judge, to be here, even now, as your Savior. For now, O sinner, on the mercy and grace of Jesus, our Judge and our Savior. Jesus, our Judge and our Savior. Okay, tayo po ay po sa pastoral prayer. Meron po ba kayong mga kahilingan na gusto niyo po isama sa ating pong pananalangin ngayon? Welcome back ulit kay John John.
si Joshua. Hindi natin nakasama. Siyempre si Lola Nora. Nandiyan. Siyempre sila Kilsen. Okay? Okay? Sino yung nasa likod niya? Nasa likod? Alam ko, bisita. Sorry. Kasi, guwapo ngayon, Daniel eh. Hindi ko nakilala. Akala ko, meron tayong bisita na kaupo dun sa likod ni Hazel. Yun na si DJ pala yun. Okay? Meron pong prayer request, Ate Lynn. Pamahan ko po, Jocelyn, na masama po pakiramdam. Jocelyn, pakisulat na lang siguro. Sino bang pwede mag... si Mami, secretary natin. Secretary ko pala. Personal secretary. Gewin. Provision ng Okay, si Gewin medyo masama ang pakiramdam ngayon kasi nagkaroon sila kahapon, TV. Mukhang bigla yung kanyang katawan. Sakit yung kanyang katawan. So, bigla siya ulit bukas, pabalik na sa pamesa. Ipag-pray natin yung kanyang safe travel. Of course, yung mga binanggit natin sa announcement, isasama natin yung covenant meeting natin mamaya, yung association meeting sa Tuesday, yung prayer talk sa third Saturday. Tama natin yan sa ating prayer. Meron pa? Prayer request? Tuhod ni Ate Kata. Ako rin po pag-pray nyo kasi lately, siguro bunga na ng pagdadialysis. Sumasakit yung tuhod ko pag nakatayo ko ng matagal. Tapos upo ako. Kaya upo ko ng matagal, tatayo ako. Nasakit yung tuhod ko. Alam kung sa uric ba ito pero pagkaraniwan po yan sa mga dialysis patient. Kasi minsan yung IPTH ay tumataas. Pero hindi ko pa po natapacheck yung sa akin kung ano yung level ngayon. Pero sana naman ay hindi. Kasi medyo mahal ang gamutan nun eh. So, sana pagkaraniwan lang na overweight, no? So, overweight, ang sagot lang doon ay magbawas ng timbang. Ang uric acid ay taas ng gamot siguro, dosage. Pakasama niyo po ako sa prayer. Si Dennis ay nasa work. So, hindi natin alam kung makakahabol si Dennis. Kung hindi man ay next Sunday. Kasi hindi alam kung anong oras lalabas sa work. Meron pa? Prayer request? Maui. Kasi may family friend kami si Kuya Boyet Tatel. Na-diagnose siya na Si KD. Hindi po, dialysis din po siya. Tapos, Kailangan din ng dialysis. Boyet. Boyet Tatel. Tapos nung last po na bypass, heart bypass. Siya rin? Opo. Na-bypass na siya. Tapos na po, bali provision na lang at magaling. Mas mahirap yung dialysis dahil tapos na-bypass. Kasi usually 4 hours ang dialysis ng mga patient na katulad ko. Pero sa mga na-bypass, 6 hours yun. Tsaka nakahiga lang yun. Kasi hindi pwedeng mabilisan yung dialysis niya. Tsaka mabagal lang yung tawag dito, yung hatak ng machine. Boyet. Meron pa? Marami na po nakakasakit sa kidney at kailangan ng dialysis. Kung mga nagtatayo ng dialysis center, hindi pa nagsisimula, puno na sila. Totoo po, hindi ako nagbibili. Napupuno na yung slots kasi marami talaga on standby for dialysis. Napakarami na pong dinadialysis sa Pilipinas ngayon. Nagpapasalamat din tayo kasi yung PhilHealth, yung kanilang dating kino-cover para sa dialysis patient na 260, nagdagaling na ng 1,400. So 4,000 na ngayon. Kaya lang kulang pa rin. Kasi mahal talagang gamutan. At saka may mga center na mahal ang kanilang singil. So, pasalamat sa Panginoon kasi hindi natagdag. Pero pag-pray natin na ma-cover pa rin yung kulang. Kasi ang dami rin po namamatay ng mga dialysis patient kasi humihintong na lang sila sa pagpapadialysis kasi hindi na nila kaya pang i-sustain.
yung kanilang treatment. Kasi mahal. Kaya huwag kayong magkakasakit sa bato. Kaya ako na lang mag-isa dito sa church natin na may sakit na ganyan. Huwag niyo na akong samahan. Hindi ko kayo kailangan sumama sa akin. So, meron pa ba? Iba prayer request? Yan. Ginamit ko na kanina. So, kasama na ninyo ang traveling mercy namin. Yung aming sasakyan na mas matanda pa yata sa akin. So, pag-pray natin hindi mag-breakdown. So, ano pa po? Meron pa? So, mapapansin nyo, may mga bata tayo kasama no, since 2-3 Sundays ago. So, sila pa yung mga Sunday school students ni Paul at saka ni Maui pag umaga. So, inahayaan natin silang umaten para masanay sila sa church. Sana lumaki sila na makilala rin nila ang Panginoon. Kaya hayaan lang natin sila dyan at mag-join sa atin kahit na medyo masikip na tayo ngayon. Okay lang yan. Magandang problema yan. Okay, meron pa? Meron pang prayer request? Mami? Next week, bigla din eskwela na. Ayan. So yung mga nasa public school, meron po sila tinatawag ng brigada, eskwela. Hindi po yun yung palabas sa TV. Yan po ay preparation ng mga public school sa pagpupukas ng kanilang school year. Nililinis sila, may mga programs sila dyan. So, gumagastos din ng mga magulang dyan. Pag-pray din natin pala yung mga magulang. Meron susulat pa ba ng prayer request? Pag-pray din natin. Nalimutan. Nalibang niya sa ako nakapakinig sa akin. Na yung mga magulang na kailangan pong gumastos para sa bagong school year. Napigili ng bagong gamit, uniform, no? Malaki pong gastusin yan. So, pag-pray po natin yung mga parents natin dito na bigyan ng Panginoon ng kanilang gagastusin para sa bagong school year. May mga libre naman kung pinibigyan ng ating mga local government, pero kulang pa rin yan. At least nakabawas. So, may uniform daw po, galing kay Mayor, baka hindi niyo po alam, pwede po kayo makahingi ng ilang uniform, isang set ng uniform na sa ating Mayor. So, hindi po ito pangangampanya. Announcement lang yan. At Thanksgiving na rin para sa mga magulang natin. Meron pa? Siyempre, yung pagtatapos ng bakasyon ng mga estudyante, at ang pagsisimula ng kanilang panibagong school year, pwede natin yung mga estudyante natin. Iba yung magtatapos pa lang, yung iba yung magsisimula na. Meron pa? Si Alicia. Kumakain po. Ano pagpipray natin? Namisi po. Masama pakiramdam. Parang mainit. Kanina tinatanong ko siya bakit siya wala sa Sunday school. Tingin lang sa akin. Malis na lang. Sinabi niya pala na ano siya na I have sickness. Malis na siya. Tamlay niya. Hindi ako sanay nung natamlay siya. Hindi siya eh. Yung nagpapasaya sa atin dito eh. Okay, so pag-pray natin yan si Alicia. Meron pa? Sige po, manalangin tayo. Samahan niyo po ako manalangin. So, pag-pray tayo sa church para sa mga kahilingan nito. Aming Panginoon, aming Ama na nasa langit. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sapagkat kami tinipon ninyo bilang isang iglesia sa lugar na ito para mamasdan namin ang kaluwalhatian ng aming Panginoong Jesucristo. Bagamat di namin siya nakikita sa pamamagitan ng aming pisikal na mga mata, ay maaari namin matunghayan ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng katotohanan ng inyong salita na ipahayag. At meron din po kaming Lord's Supper ngayon, kung saan nakikita namin sa pamamagitan ng tinapay at ng kopa na may gatas ng ubas, ang sakripisyo ng aming Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi man namin nakikita ang isang krus dito, nakikita namin kung ano yung naganap sa krus. At ito ay isang napakagandang pagkakataon para sa aming lahat upang mapaalalahanan at kaya hindi naman magdiwang. Sapagkat kaya kami nagtitipon bilang isang church
dahil sa pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya po Diyos, inihiling namin na samahan po kami at maging malayo ang Espiritu na kumilos sa lahat ng nandito ngayon at ang mga salita mo, ang Ebanghelyo, ilapat mo sa aming mga buhay para sa mga mananampalataya ay maging kalakasan namin, para sa mga hindi mananampalataya ay paraan para sila ay lumapit sa Panginoon at maligtas. Salamat din po sa pribilehiyo bilang isang church, kami pamilya, nakabilang sa katawan ni Kristo. Kami ay mga anak ng Diyos ayon sa sinasabi ng inyong salita, hindi ayon sa aming inaangkin, kundi ito ay ayon sa idiniklara ninyo mismo ng aming Ama na nakasulat sa banal na aklat. At dahil sa aming kaugnayan sa Panginoong Jesucristo, kami ay mga anak ng Diyos at may karapatan na manalangin. At may pag-asa na pakikinggan at tutugunin. Gusto po namin ipanalangin sa inyo, O Diyos, ngayon si Jocelyn. Nagsusuka po siya, so dalahin po namin ang galingan para sa kanya, provision din para sa pagbili ng mga gamot na kailangan niya upang gumaling po siya. Dinadalahan din namin si Gewel, hindi rin pumaayos sa kanyang pakiramdam. Nilagdan siya kanina at mabigat ang kanyang katawan. Iniling po namin ang recovery. At pag-iingat mo rin sa kanya, Panginoon, aming Diyos, sa kanyang biyahe bukas, pabalik. Dahil meron pa silang mga face-to-face classes, may mga exams pa sila, projects. So sana po ay ma-accomplish ang lahat ng ito na may matataas na marka. Dinadalayan po namin si Ate Kata sa kanyang problema sa kanyang trigger finger, sa kanyang tuhod. Alam po namin na nagpapahirap din sa kanya ito, uncomfortable, may pain. So sa dalayan namin, sana po ay maalis ang sakit na ito. Nang sa gayon, hindi siya maging comfortable, hindi po ito maging hadlang din sa kanyang pagsamba ngayon sa iyo kasama ang iglesia. Ngayon din, dinadalayan ko rin po ang aking physical na kalagayan. Madalas din po sumasakit ang aking tuhod. Kailangan pong tiyakin kung ano ang direct cause nito. Sa gayon ay mabigyan din po ng nararapat na gamutan. Sana po hindi po ito may maging hadlang para sa aking ministry, sa aking paglilingkod sa inyo, maging sa aking ministry, sa aking pamilya. Dinadalayan ko rin po si Dennis. Siya po yung nasa work pa ngayon. Hindi alam kung anong oras ang kanyang pag-uwi. So kung loloobin po, sana makahabol din po siya sa aming pong pagsamba ngayon. Dinadalayan po namin si Boyet. Siya po ay na-diagnose na mayroong kidney failure. Kailangan din po niya mag-dialysis. At kailangan din siya po ay na-bypass. Malaking gastusan po ito. Matagal ang treatment. Talahin po namin, bigay niyo po yung mga pangailangan ng pisikal. Nang sa gayon, matugtungan pa ang kanyang buhay. Kung siya po ay hindi pamananampalataya, Panginoon, sana ay pinakamatindang regalo ay marinig niya ang Ebanghelyo at makilala niya ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon din, pinadalangin namin. Unang papasalamat kami para sa dagdag na 1/4 ng PhilHealth para sa mga katulad ko na nagda-dialysis. Malaking bagay po ito, pero kulang pa rin. Hiniling po namin na yung pakulangan ay ipagkaloob po sa aming lahat ng mga pasyente. Ang sa gayon ay makapagpatuloy po kami sa aming treatment. Dinadalangin din po namin ang nalalapit na meeting ng mga Churches Association is coming Tuesday. Yung pong mga representatives, sana po ay makarating ng ligtas sa venue at yung mga pag-uusapan para sa mga future na plano ng association ay mapagkasunod ng kaisipan at sa puso. At gayon din ang aming pag-asa na kayo tutulong upang lahat ng ito ay may sa katuparan para sa kalwalatian ng inyong pangalan sa mga iglesia. Nadalangin din po namin ng Diyos ang galing mercy para sa aming misis na pupunta doon. Sana po kami makarating doon at makabalik ng ligtas. Kaya din yung pong Teo Talk sa nalapit na 3rd Saturday ng buwan na ito. Pagpalain nyo rin at kung paano maging blessing ng mga naunang mga Teo Talk sa mga dumalo ay maging blessing pa ang darating at sa mga susunod. At sana ito gamitin mo para ang mga iglesia ay tumibay sa kanilang pagkakilala sa aming Panginoong Jesucristo. Dinadalangin din po namin, O Diyos, sa Brigada Eskwela ng mga public schools sa week na ito. Sana po ay maging orderly
at ma-achieve ang purpose bilang paghahanda sa mga estudyante namin at pati sa kanilang pang-paaralan, mga rooms para sa pagbabalik eskwela ng aming mga estudyante. Kasama nila, dinadalaman namin ang provision para sa mga magulang na may pinag-aaral pa. Mabigat po ang gastusan sa ganitong panahon. Dahil lahat ay bago, ng kasangkapan, damit, sapatos, mga bag, lahat. Dalangin po namin, Panginoon. Ipagkaloob niyo po sa aming mga magulang ang mga pinansyal na suporta na kailangan namin. Sa gayon, ang ating mga anak ay encourage sa kanilang pag-aaral, sa kanilang nalalapit na school year na ito, pagbubukas. Dinadalangin din po namin, O Diyos, si Alicia, masama rin ang kanyang pagkaramdam, natamlay siya. Sana po ay pagalingin po rin ang batang ito nang sa iyo bumalik ang kanyang sigla. Salamat, Panginoon, at pinagkakatiwala namin sa inyo lahat ng ito, pag yung mga hindi po namin maisama sa panalangin sa pagaligin namin mga bigkas in public. Pinagkakatiwala po namin sa inyo because you are the God who knows everything na kailangan namin and who works all things for your glory and for our good. Lahat ng ito ay dalawin namin sa pangalan ni Jesus aming Panginoon. Amen. Okay? So, ngayon po, idarako tayo sa ating pong pagkakaloob naman, ang ating pong mga offering para po sa gawain ng Panginoon. So, ito po ay bahagi ng ating pong pagsamba. So, hindi po ito pamamaraan ng iglesia para yumaman. Ang pagkakaloob po ay ministry na involve ang church para po sa paglaganap ng kaharian ng Panginoon. Para po dito sa ating community, sa lugar na ito. So, kayo po ay covenant member, bahagi po ito ng ating duty, and we must lovingly, joyfully, and sacrificially give to the work of the Lord. Kung ito ay hindi po man ang ating hindi pa miyembro, you're still welcome to share. Pero voluntary lamang po ang pagkakaloob na in-expect from you. So habang nililiko po natin ang ating offerings, ay aawit po tayo ng isang hymn. Sa hymn po tayo tatayo. So po na lang po tayo sa ating mga kinaupuan at tumawit po tayo ng isang hymn. Walang salang di ginawa, uubutin aking hinaran. Walang kahit at mabuti ang maaari mong matanggap. O Diyos, ako'y kahabagan, ang kasalan ay sukdulan. Tanging pag-asang katwiran, wala sa'kin, sa'yo lamang. Walang damit o lalangin, walang awit o lumaman, o kredo na pananalig ang magpapawalang sala. Aking katwiran si Jesus, ang sala ko'y binayaran. Pasagin ko ay tinapos, siyang aking
sermon ngayong hapon, the eyes as mirror of our heart. Ang mga mata bilang salamin ng ating puso. So ang ating pong pagbabasihan ay 2 talata lamang mula sa Lucas, Kabanatang 22. Luke chapter 22, verse 61 hanggang 62. Pero para makita po natin yung kabuuan ng kwento ng 2 talata nito, babasahin po natin mula sa verse 54. Okay, so Luke 22, verse 54 hanggang 62. Okay, babasahin ko po mula sa ang Biblia. Verse 54, dinakip si Jesus at dinala sa bahay ng kataas-taasang pari. Sa di kalayuan naman ay sumunod si Pedro. Ang mga tao ay nagpaningas ng apoy sa gitna ng patio at naupong magkakasama. Nakiupo rin kasama nila si Pedro, isang babaeng lingkod, ang nakakita sa kanya na nakaupo malapit sa apoy. Pinagbastan niyang mabuti si Pedro at sinabi, kasamahan din niya ang taong ito. Subalit itinanggi ito ni Pedro at sinabi, babae, hindi ko siya kilala. Hindi nagtagal at mayroon muling nakakita sa kanya at nagsabi, isa ka rin sa kanila. Subalit sinabi ni Pedro, Ginoo, hindi. Makalipas ang halos 1 oras, iginigit ng isa pa, tiyak na kasamahan niya ang lalaki ito sapagkat siya ay taga-Galilea rin. At sinabi ni Pedro, Ginoo, hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi pa siya tapos sa pagsasalita nang biglang tumilaok ang tandang. Lumingon ang Panginoon at tumitig kay Pedro at naalala ni Pedro ang mga salita ng Panginoon nang sabihin nito sa kanya, sa araw na ito, bago pa tumilaok ang tandang, 3 ulit mo na akong naipagkaila. Verse 62, kaya lumabas siya at umiyak ng buong kapalitan. Ito po ang salita ng Diyos. Saglit tayo manalangin ng aming Panginoon, aming Ama. Salamat po sa pagkat pwede namin pag-aralan ng inyong salita. Pero kailangan po namin ng inyong pagtuturo. Buksan niyo ang aming puso at ang aming puso. Ang isip ay makaunawan ng katotohanan. At hindi lang basta ito makaunawan, kundi magkaroon kami ng determination na mga katotohanan ng aming mapapakinggan ay isa katuparan sa aming mga buhay. Ang Banal na Espiritu punawa ang maging malaya sa paggawa nito sa amin. Alisin niyo po ang mga magiging hadlang para sa aming pong seryosong pag-aaral ng iyong salita. At samahan niyo po kami, tulungan mo kami malulati ka namin. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May mga pagkakataon na pakiramdam natin tayo ay makapangyarihan. Tayo ay malakas. Bakit? Kasi alam natin ligtas tayo. O walang pahamak o walang kapahamakan na mangyayari sa atin. Bakit ka nasabi ito? Paano may papaliwanag ang pakiramdam ng mga lalaki, mga babae, may mga matatanda pa na kung tawagin ni daredevils na sumasakay sa isang eroplano at ito'y lumilipad ng libu-libong kilometro mula sa ibabaw ng lupa at sila po ay tatalon. Of course, meron namang parachute. Pero kahit na, diba? Kung ikaw ay nandun sa isang eroplano na libu-libo ang kilometro ang layo mula sa lupa, tapos tatalon, di ba nakakatakot yun? Pero paano nila nagagawa na attempt na ganitong klase ng daredevil activity kung hindi nila alam na ligtas sila o hindi sila mapapahamak? Usually kasi may mga kasama sila ng expert, no, na iingatan sila hanggang sila yung makatapak muli sa lupa. Pero kung meron pong katapangan na nagtutulak sa mga tao na ito na tumalon mula sa aeroplano o kaya mag-bungee jump, meron din pong pagkatakot na siya namang dahilan kung bakit napakaraming mga tao hindi nila magawa ito. Bakit napakaraming tao malulain? No? Doon lamang sa second floor, pag tumingin sa baba, halos hindi na makatayo ng diretsyo, sapagkat lulang-lula na. Bakit? Kasi takot.
The opposite of boldness is fear. No? Kapaligtaran po ng pagiging matapang ng isang tao ay ang kanyang takot. At pag pinag-uusapan ito, yung matapang at saka matatakotin, maalala natin ang isang tao sa New Testament, di ba? Na nag-fit sa picture ng isang matapang na tao at ganoon din naman ng isang duwag o matatakotin na tao. At yan po ay walang iba kundi si Apostol Pedro. Nakita natin siya ng maraming beses sa kasagsagan ng kanyang katapangan. Kaya minsan, nakita nila ang Panginoon lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi niya, Panginoon, lalakad din ako at sa ibabaw ng tubig at pupunta ako sa iyo. At sabi ng Panginoon, halika, at nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Pero nung nakita niya na matataas ang alon, hindi siya lumulubog. Bakit? Natakot na siya. So, pinatunayan niya na mahal niya ang Panginoon sa maraming pagkakataon at mas magaling siya kaysa sa ibang mga alagad na kasama niya. Yan si Pedro. Pero meron din pong pagkakataon na yung napakatapang na Pedro ay sumadsad sa pinakamalalim na antas ng kanyang buhay dahil natakot siya para sa kanyang sarili at naging duwag siya sa mga akusasyon ng mga tao na ang totoo hindi niya naman kilala. Matuto tayo mula sa karanasan ng Apostol Pedro at gusto ko pong i-summarize ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon sa ganitong paraan. Our faith will be severely tested and we can fail. But Jesus will always look at us with love and forgiveness. Ang ating pong pananampalataya, tiyak yan, susubukin yan ng Diyos. At sigurado, pag sinubok tayo ng Panginoon, may mga pagkakataon tayo mabibigo. Tayo ay matadapa. Tayo ay matatalo. Pero, pag ang Panginoon ay tumingin sa atin, pag na-realize natin ang Panginoon ay laging nakatingin sa atin, makikita natin ang kanyang pagtingin sa atin ng tulong-tulong ng pag-ibig at pagpapatawad. So, dalawang bagay po yung gusto kong bigyan ng diin dito na major point sa ating pag-aaral. Una, the piercing eyes of Jesus. At pangalawa, the tearing eyes of Peter. The piercing eyes of Jesus on the one hand, and on the other hand, the tearing eyes of Peter. So tingnan muna natin yung umpisa. The piercing eyes of Jesus. Pag pinag-usapan natin ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo, walang katulad si Pedro. Bakit? Kasi si Pedro, palagi ko siya yung, sa lahat ng alagad ng Panginoong Jesucristo, siya yung pinakamatapang. At siya rin yung pinaka-outspoken. Kung ano yung nasa isip niya, kung ano yung nasa puso niya, hindi siya nangihimik sabihin. No? Siguro kung i-describe natin physically ang itsura ni Pedro, siguro ito ay malaking tao. No? Na well-built. Fisherman kasi, so masin-masin. No? Malaki ang katawan. No? Pag tinignan mo siya, very intimidating. No? So ganyan ang itsura siguro ni Pedro. Nung tinanong ng Panginoon ng kanyang mga alagad, sino sa palagay ninyo ang totoo ko? Sino sa palagay ninyo ako? O ano ang inyong pagkakilala sa totoo kong pagkatao, totoo kong identity? Alam niyo, sa lahat ng mga nandang alagad, si Pedro lamang ang sumagot. At ang sagot niya tama. No? Sabi niya sa Matthew 16:16, sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. No? Tama ang sagot ni Pedro. Ano? Nung ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga alagad ay tapos na kumain ng huling hapunan ng pista ng Pasko doon sa tinatawag na upper room, ang Panginoon kasama yung kanyang mga alagad ay lumabas. Tapos na sila kumain, lumabas sila, pumunta sila doon sa Mount of Olives. Usually pupunta sila doon para manalangin. Pero this time, nung napunta sila doon, sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, pagka ako ay hinuli ng mga kaaway ko, iiwanan niyo akong lahat. O lahat kayo mawawala sa piling ko. Ano sabi ni Pedro? Parang nagsabi sa Mark 14:29. Ang sabi niya, talikuran man kayo ng lahat, hindi ko kayo tatalikuran. Tapang ni Pedro. Diba? Napaka-loyal.
na alagad ng Panginoong Jesucristo. Nung Panginoong Jesucristo ay nagsabi sa kanyang mga alagad na pagka ako'y hinuli ng aking mga kaaway, siguradong papatayin nila ako. Anong sabi ni Pedro? Samantala naman, sa Lucas 22:33, sabi niya, Panginoon, handa akong sumama sa iyo hanggang sa bilangguan o kamatayan. Yan si Pedro. Pero nung kinumpronta ng Panginoon si Pedro sa pakikinig ng mga alagad, sinabi ng Panginoon sa kanya, alam mo, ngayong araw na ito, pagka ako'y hinuli, 3 beses mo akong ipagkakaila. Sabi ni Pedro, strongly, sabi niya sa Mark 14:31, mamatay man akong kasama mo, hindi ko kayo ipagkakaila. Yan si Pedro, matapang, outspoken, loyal, walang pagdududa na mahal niya ang Panginoon. At pwede natin sabihin na at this point, si Pedro ay isang magandang halimbawa ng lahat ng alagad ng Panginoong Jesucristo. Meron siyang katapangan na ipakita sa lahat ng tao na mahal niya ang Panginoon at tapat siya sa kanyang Panginoon. Di ba dapat lahat ng Kristiyano ganyan? Lahat ng alagad ng Panginoon ganyan? Tayo matapang na nagsasabi sa mga tao sa paligid natin, Kristiyano man o hindi, mahal ko ang Panginoon at tapat ko siya. Paglilingkuran hanggang sa katapusan ng aking buhay. Ang pagmamahal at pagiging tapat sa Panginoon dapat hindi sikreto. Dapat hindi natin inililihim sa mga tao sa paligid natin na Christian tayo. Dapat ipinahayag natin na tapat tayo sa Panginoon kahit na ang pagpapahayag natin na tayo Kristiyano at tapat tayo sa Panginoon, maaaring ang kapalit ay hindi maganda. Yan pwede natin matutunan kay Pedro. Pero, kung binasa mo yung story na ito, hindi pa natatapos ang gabi na yun, lahat ng sinabi ng Panginoon nagkatotoo, at lahat ng sinabi ni Pedro, hindi nagkatotoo. Luke tells us here in our text na habang ang Panginoong Jesucristo, nung siya matapos na hulihin, ay in-interrogate, di ba? In-interrogate ang Panginoong Jesucristo ng mga kaaway niya. Si Pedro, pinilit pa rin niyang maging matapang. Pinilit pa rin niya na maging mapagmahal sa kanyang Panginoon. Anong ginawa niya? Sa kanya doon sa kwento, sumusunod siya sa Panginoon sa di kalayuan. Sumusunod siya. Tinitingnan niya kung saan pupunta ang Panginoon, kung saan dadalhin, at anong mangyayari sa kanya. Nandun siya sa hindi kalayuan. So far, okay, matapang pa rin. Loyal pa rin si Pedro. Pero lahat ng ito ay nagbago matapos na si Pedro ay kumprontahin ng mga tao na hindi niya naman kilala para idawit siya sa mga krimen na ipinaparatang sa Panginoong Jesucristo. Yung pong matapang at outspoken na Pedro, naging duwag at sinungaling. Katulad ng sinabi ng Panginoon kay Pedro, sa gabing ito, 3 beses mo akong ipagkakaila. Alam nyo, lahat ng gospel authors, sinulat itong kwento na ito, may record. Mateo, Marcos, Lucas. Nakikita mo, may istorya sila. Meron silang version ng story na ito, ng pagkakaila ni Pedro sa Panginoong Jesucristo. Pero si Lucas lamang ang nagsulat ng isang detalye na hindi po sinulat ng iba. Alam niyo ano yan? Verse 61a. Ano sabi sa verse 61a? Lumingon ang Panginoon at tumitig kay Pedro. Lumingon ang Panginoon at tumitig kay Pedro. Ito pong piercing eyes ni Jesus na ito, maraming ibig sabihin. Pero ngayong hapon, dahil sa kakulangan ng oras, dalawa lamang yung gusto kong isuggest sa inyo na kahulugan ng pagtitig ni Jesus. Una, while Jesus was suffering interrogation, He was thinking of people. Habang si Jesus ay nagdurusa ng pagtutugi sa kanya, o pagtatanong sa kanya ng mga kaaway niya, paglilitis sa kanya ng kanyang mga kaaway, iniisip niya si Pedro. Yan ang isang ibig sabihin ng pagtitig ni Jesus sa mga mata ni Pedro. I believe that Jesus knew that Peter was in the vicinity.
Hindi ba niya nakikita si Pedro dahil siya'y malayo? Alam ng Panginoon na nandun lang si Pedro sa paligid. At totoo niya, gusto kong dagdagan pa na habang ang Panginoong Jesucristo pinahihirapan, kino-corner, i-interrogate, nililitis, pinaparatangan ng mga kaaway niya, mas iniisip ng Panginoon ang nangyayari kay Pedro kaysa sa nangyayari sa kanya. Ganyan si Jesus. He doesn't care kung ano yung mangyayari sa kanya, kung anong gagawin sa kanya, dahil ang totoo, alam na ng Panginoon kung ano mangyayari sa kanya. Diba? Nababasa niya na yung nakasulat sa lumang tipan, sa mga ipinangako, sa mga hula na mangyayari sa Mesyas. Alam niya na lahat yun. Kaya, natapang akong sabihin na habang siya pinahihirapan sa pagkakataon na ito, nililitis, mas laman ang isip ng Panginoon si Pedro kaysa kung ano yung nangyayari sa kanya. Alam, mas iniisip ng Panginoon, ano kaya yung iniisip ni Pedro ngayon? Ano kaya yung nararamdaman ni Pedro ngayon? Isang bagay lang ang pinapatunayan nito. Ang Panginoong Jesucristo, nagmamalasakit siya kay Pedro. Ganito ang Panginoon. Ganito magmalasakit ang Panginoon sa mga alagad niya. Ganito magmalasakit ang Panginoon sa mga Kristiyano. Madalas iniisip natin, ang Panginoon ay nasa langit na ngayon. Hindi na siguro ako iniisip ng Panginoon. Wala na siguro pakialam ang Panginoon sa akin dahil malayo na siya sa akin. Siguro dahil hari na siya na nakaupo sa trono, busy na siya sa kanyang pamamalakad ng kanyang kaharian at hindi niya na naaalala ang mga katulad kong Kristiyano sa ibabaw ng mundo na ito. Gusto kong sabihin sa inyo, kung ganyan ang iniisip nyo, nagsiself-pity kayo, nanalimutan na kayo ng Panginoon, mali kayo. Gusto kong sabihin sa inyo, may mga talata akong babasahin dito, na lahat ng nangyayari sa atin sa ibabaw ng mundo, nakikita ng Panginoon at siya nagmamalasakit sa atin. Isang talata, Roma Kabanatang 8, talatang 34, Romans 8:34, anong nakasulat dyan? Sino ang hahatol upang ang tao ay parusahan? Si Kristo ba na namatay ngunit muling binuhay? Sa ngayon ay nasa kanan ng Diyos at siya rin namamagitan para sa atin. Ang ginamit na salita sa Ingles, interceding for us. Jesus is in heaven interceding for us. Ano ibig sabihin nun? Another verse, Hebrews 7:25. Sabi diyan, dahil dito sa panahon, sa lahat ng panahon ay kaya niyang iligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yaman lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa atin. Again, the word is interceding. Jesus lives forever, He is in heaven, and He is interceding for us. Anong ibig sabihin nun? Totoo ang Panginoong Jesucristo ay nasa langit ngayon, pero iniisip ng Panginoon yung mga disipulo niyo sa mundo. Pinapanalangin niya tayo. Nagpipray pa rin si Jesus kahit nasa langit siya. Okay, magulat. Nagpipray pa rin siya, pero hindi na para sa kanyang sarili. Nagpipray na ang Panginoon sa langit ngayon sa kanyang Ama para sa atin. He is interceding for us. Di ba malaki encouragement yon? Kaya huwag mong isipin even for a moment na ang Panginoon hindi na nagmamalasakit sa iyo. Ang totoo, mas nagmamalasakit sa iyo ang Panginoon ngayon. Bakit? Dahil natapos niya na yung kanyang gawain ng pagliligtas. Ang ginagawa na lang ng Panginoon ngayon, pinoproteksyonan tayo at iniingatan tayo hanggang sa kanyang uling pagbabalik. Pangalawa, the intentional look of Jesus means He loves Peter. Yung pagtitig ng Panginoong Jesucristo sa mga mata ni Pedro ay nagpapatunay na mahal niya ang alagad niya. Ito. Kung binasa mo New Testament, marami kang makikita ng Panginoon ay nagtuturo sa maraming tao at siya'y nakatingin sa kanila habang siya ay nagtuturo at habang sila ay nakikinig. Pero meron lamang kung 2 talata sa Biblia na nagsasabi na ang Panginoon ay tumingin sa isang tao ng may pagmamahal. Unang talata, Mark 10:21. Ano sabi doon? Sa pagtingin ni Jesus sa lalaki, minahal niya ito
At sinabi, isang bagay pa ang kulang sa iyo, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, at ipamigay mo ang salapi sa mga dukha, sa gayon magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Sa first instance, ang mga Panginoon ay tumingin sa isang tao na may pagmamahal. Yung pangalawa, ito po, Luke 22:61a. Pagkatapos, Luke 22:61, sabi dito, lumingon ang Panginoon at tumitig kay Pedro. Lumingon ang Panginoon at tumitig kay Pedro. Special po yung pagtitig ng Panginoon dito kay Pedro. At ako'y naniniwala na ang kanyang pagtitig ay sinadya. Piruin mo, ang Panginoon ay nakagapos at siya nililitis, di ba? Dahil siya ay inaakusahan na siya isang kriminal, na siya ay nagpapanggap na Misaya, na niloloko niya ang mga Hudyo, and so on and so forth. Dapat nakapokus siya sa kanyang sarili. At nung natapos na yung paglilitis sa kanya doon, siguro dadalhin na siya sa ibang lugar para litisin pa ulit ng iba namang pinuno at paratangan pa ulit ng mga kaaway niya habang siya'y lumalakad papunta doon sa susunod na lugar. Lumingon siya kay Pedro at tinignan niya ito sa kanyang mga mata. Sinadya ng Panginoon na titigan si Pedro. Sinadya ng Panginoon na tingnan si Pedro. At yung pagtitig na yon ng Panginoong Jesucristo ay isang pagtitig na hindi humuhusga. Yung pagtitig na yon ng Panginoong Jesucristo ay hindi pagtitig na namimintas. Ang pagtitig na yon ng Panginoong Jesucristo ay nagsasabing, Pedro, mahal kita. Pedro, mahal kita. At alam ito ni Pedro, na yung titig na yun ng Panginoon sa kanya ay titig ng pagmamahal. Kaya naman naalala lahat ni Pedro kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya bago siya hinuli. Bumalik sa kanyang alaala lahat yung sinabi ng Panginoon. The Lord knew Peter was in shock and perhaps panicking. Biro mo, siya lang naman yung alagad ng Panginoon na nandun. Wala naman na iba. Gusto niya maging matapang para ipakita sa Panginoon na mahal niya ito at tapat siya. Kaya lang, nag-iisa lang siya. At siya inaakusahan din ng mga hindi niya namang kilala na siya ay kasama ni Jesus. Kasi ang ibig sabihin nun, pagka narinig ng mga leader na kasama siya ni Jesus, pwede siyang hulihin at pwede rin siyang kasuhan ng katulad ng pagkaso nila kay Jesus. Kaya natakot, na-shock at nagpapanik. Kaya natukso itong si Pedro na maaaring para iligtas ang kanyang sarili, ipagkaila na kilala niya si Jesus. Pero alam niyo, nung tinitigan siya ng Panginoon, hindi po galit ang Panginoon sa akin. Diba madalas pag tumititig tayo sa isang tao, titig ng galit. Pero may parang kakainin mo na yung tao dahil sa galit, kaya kung tinititigan. Bagamat totoong titig ang Panginoon sa mga mata ni Pedro, pero yung kanyang pagtingin ay hindi po naglalaman ng galit. Yung pagtingin ng Panginoon sa mga mata ni Pedro, gusto niya sabihin kay Pedro, kung ako man ay pinagkaila mo ng 3 beses sa harap ng mga tao, hindi kita ipagkakaila sa harapan ng aking Ama sa langit. Kung ako man ay kung ikaw man ay nagsinungaling sa mga tao, hindi ako magsisinungaling patungkol sa aking relasyon sa iyo. Yan po ay pagtitig na mayroong habag. Yan po ay pagtitig na mayroong kabaitan. At sa pagtitig na ito ng Panginoong Jesucristo, inaalok ng Panginoon si Pedro na magpakatawad. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ganyan din po ang pagtitig ng Panginoon sa ating ngayon. Kahit ang Panginoon ay nasa langit, tinitingnan niya tayo mula sa langit. Tinititigan niya tayo. Hindi ba natin nakikita ang kanyang mata? Pero tiyak na tinititigan tayo ng Panginoon. At yung kanyang pagtitig sa mga lalaki at sa mga babae ngayon sa ibabaw ng mundo ay pagtitig na mayroong pagkaawa. Pagtitig na nag-aalok ng pagpapatawad. Kaya tanong ko sa iyo, paano mo tinitingnan si Jesus ngayon? Sabi, tinitingnan mo bilang Diyos na kayang magpatawad at magligtas sa iyo?
Sana yung pagtitig mo ay maging sukli sa pagtitig ng Panginoon ng pagmamahal, awa, at pagpapatawad. Pangalawa, the tearing eyes of Peter. Ang mga mata ni Pedro lumuha. Matapos na maunawaan ni Pedro yung ibig sabihin ng tingin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga mata, hindi niya na po napigilan yung kanyang emosyon. Ano po sabi sa verse 62? Kaya lumabas siya at umiyak ng buong kapaitan. For some reasons, Peter was able to exit the facility. Kasi pag binasa niya yung kwento, nung ang Panginoong Jesucristo nililitis na, at meron unang nagtanong sa kanya, hindi ba kasama ka ni Jesus? Palagay ko, nagsimula na yung takot niya doon at siguro, di ba pagka ikay takot, ang isa sa mga gusto mong gawin ay tumakas. For some reason, si Pedro, nung pinipilit niyang lumabas ng lugar na yon, kung saan ang Panginoong Jesucristo nililitis, hinaharang siya ng mga tao. Hindi siya makalabas. Hanggang 3 beses siyang hinarang. Di ba? Ang mga nagtatanong pa nga, babae. Natakot si Pedro sa babae. Yung masil-masil at matipunong lalaki na matapang, natakot sa isang babae o sa ilang babae na hindi niya naman kilala. At tila, hindi siya makalabas dun sa lugar na yun. Pero at this particular point, sa verse 62, nung ang Apostol Pedro na-realize niya na nagkasala siya sa Panginoon, umiyak siya, at anong nangyari? Apparently, nakalabas siya nung lugar na pinipilit niyang takasan bago siya nagkaila sa Panginoon na 3 beses. Bakit kaya sa pagkakataon na ito nakalabas siya? Ito, ano ko lang ha, paglalaro lang ng isip ko, hindi mo mababasa sa Biblia. May imagination kasi ito pagdating sa mga ganito mga kwento sa Biblia. Palagi ko, ang dahilan kung bakit nagawa ni Pedro lumabas ng lugar na yun, nung nakita niya ang mga mata ng Panginoong Jesucristo, na-realize niya yung kanyang kasalanan, wala na siyang pakialam kung ano man ang sabihin at gawin ng mga tao sa kanya. Yung naging epekto ng tingin ng Panginoon kay Pedro, yung itig ng mata ni Jesus sa kanya, very devastating. Nadurog ang puso ni Pedro nung nakita niya ang ibig sabihin ng mata ni Jesus nung ito ay tumitig sa kanya. Matapang siya, sinasabi niya lahat ng nasa isip at puso niya bago arestuhin si Jesus. At ang lahat ng ito nawala ng saysay nung natakot siya para sa kanyang buhay. Yung kanyang pagiging matapang para sa Panginoon na walang bigla. Kumbaga sa salitang balbal na bahag ang kanyang buntot at nagsimula siya magsinungaling para proteksyonan ang kanyang sariling buhay. Na-pressure siya sa mga tao na hindi niya kilala. Madalas, katulad tayo ni Pedro. Diba? Matapang lang tayo, sinasabi natin yung gusto nating sabihin dahil walang nagbabanta sa buhay natin. Ipopost tayo sa social media ng kung ano-anong matatapang na salita kasi alam natin, wala na mahuhuli sa atin. Mayabang tayo kapag alam natin wala tayo sa panganib. Pero ang lahat nagbabago pag pumasok na yung takot. Pag pumasok na yung insecurity. If we will decide to become brave for Jesus, be brave for Jesus until the end. No, huwag kang maging matapang sa Panginoon ng umpisa lang. Maging matapang ka sa Panginoon hanggang sukdulan, sagad-sagaran. Do it no matter the consequences might be. Kahit na ang buhay mo kapalit. Diba sabi ng Panginoon, kung talagang mahal mo ang kapwa mo, kaya mo ibigay ang buhay mo para sa Kanya. Kung mahal natin ang Panginoon, kaya natin ibigay ang buhay natin para sa Panginoon. Kahit na sino kaharap natin, kahit na anong panganib ang suungin natin. Pero alam niyo, meron ding isa na katulad ni Pedro ay hindi na kontrol ang kanyang emosyon. Nung matapos niyang ma-realize na meron siyang maling ginawa kay Jesus. Alam niyo kung sino yun? Si Judas. Sabi niyo sa Matthew 27 verse 3, nang makita nang nagkalulong si Judas
na si Jesus ay nahatulan na. Siya'y nagsisi at isinauli niya ang 30 pirasong pila sa mga punong pari at sa matatandang pinuno. Hindi ko nagbibiro, nakasulat ko yan sa Bible. Si Judas nagsisi. Katulad ni Pedro, si Judas nagpakita rin ng kanyang emosyon, nagpakita rin ng kanyang guilt, nagpakita rin ng kanyang kalungkutan dahil sa kanyang ginawang kasalanan kay Jesus. Siguro umiyak din siya ng marami. Umiyak din siya ng mapait, katulad ni Pedro. Pero alam natin, yung pag-iyak ng mapait ni Pedro, hindi katulad ng pag-iyak ng mapait ni Judas. Bakit? Dahil alam natin na nung si Judas ay umiyak ng mapait dahil sa kanyang kasalanan ginawa kay Jesus, nagsisi siya sa kanyang kasalanan at bumalik siya kay Jesus. Pero si Judas, nung siya ay nakarealize na nagawa niya ng kasalanan si Jesus, na si Jesus ay inosente, bagamat siya umiyak, bagamat siya nagsisi, hindi siya bumalik kay Jesus. Alam niyo kung anong ginawa niya? Nagpakamatay siya. Ang totoong pag-iyak ng mapait dahil tayo nagsisisi ng ating kasalanan na ginawa natin laban sa Panginoon, dapat nagbubukay na pagbalik sa Panginoon. Hindi pagtakas. Si Pedro, hindi siya tumakas sa kanyang kasalanan, inamin niya sa Panginoon. At alam natin, pag binasa natin John chapter 21 verses 15 to 19, bumalik si Pedro sa Panginoon at tinanggap siya ng Panginoon. Diba? Pinakaila ni Pedro ang Panginoon na 3 beses. Doon sa John chapter 21, pag binasa nyo, 3 beses din tinanong ng Panginoon si Pedro, mahal mo ba ako? Nagtagsaw Pedro sa kanya, opo Panginoon, mahal mo kayo. Kaya si Pedro, may balik siya sa kanyang kaugnayan sa Panginoon. Pero si Judas, nung nalaman niya na si Jesus ay inosente at mali yung kanyang ginawa, yung 30 pirasong pilang na yun ay ginamit ng mga kalaban ng Panginoong Jesucristo para bilhin ng pinagbigtihan ni Judas. At doon siya nilibig. Tinaasan niyo kanyang kasalanan. Diba? Pero, ano nga ang ibig sabihin ng pagtangis ni Pedro? Ito yung dapat natin tularan, hindi yung pagtangis ni Judas. Dalawang bagay, una, Peter's bitter tears exposed his true feelings for his Lord. Yung pong mapait na pagtangis ni Pedro ay nagpakita sa atin ang totoong damdamin niya para kay Jesus. Ano yun? Mahal niya si Jesus. Mahal ni Pedro si Jesus. Umiyak siya ng marami, hindi dahil siya ay emosyonal. Diba tayo, madalas tayo umiyak kasi emosyonal tayo. No? Hanggang ngayon, nahihintay ko pa rin yung How to Make Millions Before Grandma Dies. Dahil nakakayak na yung pelikula yun. Very emotional. Pero hindi po ganun yung pag-iyak ni Pedro. Hindi po siya umiyak dahil emotional lang siya. Nahabag siya sa kanyang sarili o nahabag siya sa ibang tao. Si Pedro umiyak siya dahil nahiya siya sa sarili niya. Si Pedro umiyak siya dahil nahiya siya sa Panginoon. Dahil gumagawa siya ng kasalanan sa harapan ng Panginoon. Biruin mo, ang Panginoong Jesucristo kasama niya ng 3 taon. Halos pamilya na ito. Kung saan pumupunta ang Panginoon, kasama niya yung mga alagad niya. Kung saan natutulog ang Panginoon, kasama niya yung mga alagad niya. Kung anong kinakain ng kanilang Panginoon, kinakain din ng mga alagad niya. Pag may umaaway sa kanyang mga alagad, pinagtatanggol sila ng Panginoong Jesucristo for 3 years. Pinanalangin ng Panginoong Jesucristo yung kanyang mga alagad, araw at gabi. Walang isang pagkakataon na hindi pinakita at pinaramdam ni Jesus na mahal niya ang kanyang mga alagad. Kasama si Pedro doon. Pero ang lahat ng mga alagad ng Panginoon, nung hinuli ito, nawala na lahat sa piling niya. Nagtago na. Naiwan na nga lang, ay nag-iisa, si Pedro, pero nung siya ikinumpronta ng mga taong hindi niya kilala, at ang iba pa ay babae, ano nangyari? Nagduwag at nagsinungaling. Lahat yan bumalik sa alaala ni Pedro. Lahat yun. Mabubuting ginawa ng Panginoon sa kanila. At yung masama niyang ginawa sa Panginoon. Bumalik sa kanyang lahat. Nag-guilty siya. Nalungkot siya sa kanyang kasalanan.
At alam niya na nabigo niya ang Panginoong Jesucristo sa pagkakataon na ito. Nalimutan niya na ipagkaila yung kanyang sarili. Nalimutan niya na unahin niya ang Panginoon. At higit sa lahat, pangalawa, Peter's bitter tears led to his genuine repentance. Peter's genuine or bitter tears led to his genuine repentance. Yung pong tinatawag na remorse, kalungkutan, regret, yung mga damdamin po ito ng hiya. At madalas, pagka nararamdaman natin yung hiya, umiiyak tayo. Pero ulitin ko, si Judas, nakaramdam siya ng kalungkutan, maaaring hiya. Pero nung siya umiyak, hindi po siya umiyak para magsisi. Umiyak siya para takasan yung kanyang kasalanan at ang naisip niyang pinakamabisang paraan, magbigti. Pero si Pedro, nung naramdaman niya yung lungkot at guilt sa kanyang kasalanan, umiyak siya at lumapit siya ulit sa Panginoon. Wala siyang pakialam kung ang tingin ng mga tao sa kanya bumaba dahil maskuladong tao siguro, matapang ang itsura, di ba? Intimidating, tapos nakikita mo, umiyak, humahagulgol. Wala siyang pakialam kung sasabihin ng ibang tao. Nasa huli, tumakbo siya, papalapit sa Panginoon na nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ganito yung dapat na maging resulta ng ating kalungkutan, ng ating regret dahil sa ating kasalanan. After realizing that we have done wrong, dapat bumalik tayo sa Panginoon. Diba? Ano sabi sa 2 Corinthians 17, sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagbubunga ng tunay na pagsisisi tungo sa kaligtasan, ngunit ang kalungkutan ayon sa sanlibutan ay nagbubunga ng kamatayan. Yun yung nangyari kay Judas. Nagbigti siya dahil hindi po nagbunga ng buhay at kaligtasan. Yung nangyari kay Pedro, yun yung nagbunga ng buhay at kaligtasan. Bakit? Dahil bumalik siya sa Panginoon. False sorrow only focuses on the self. At gusto laging takasan yung hiya. Tinatakasan yung hiya, bakit? Dahil ayaw niyan siya ay hamakin ng tao. Pedro, inayaan niya hamakin siya ng tao dahil alam niya kasalanan niya. At bumalik siya sa Panginoon upang magsisi. Ang totoong kalungkutan, tinatanggap ang kasalanan at yung pagtanggap sa kasalanan nagdadala sa kanya sa Diyos. At pag siya'y lumapit sa Diyos, patatawarin siya ng Diyos at yayakapin siya ng Diyos. Ganyan ang alok ng Ebanghelyo sa iyo, kaibigan. Wala pong kasalanan na hindi kaya patawarin ng Diyos. Kahit na ikaw yung mamamatay tao, rapist, corrupt government official, wala naman siguro dito corrupt government official. Pero kahit na anong kasalanan na ginawa mo, huwag mong isipin hindi ka kaya patawarin ng Diyos. Dahil ang naghihiwalay lang sa atin na makasalanan sa Diyos, pagsisisi. Magsisi ka. At lumapit ka sa Diyos. At tiyang patatawarin ka at tatanggapin ka. Bilang pagtatapos, ngayon, magsiselebrate tayo ng Lord's Supper na nakikita niyo sa harap. Ako naniniwala na sa pamagitan ng gawain ito, nakatitig ang Panginoong Jesucristo sa atin. Sa iyo. Sa akin, sa iyo. Ang kanyang pagdurusa at kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ay nangyari na iniisip niya ang mga makasalanan katulad natin. Siya nagdurusa, siya pinatay, pero mas nagmamalasakit siya sa atin kaysa sa kanyang sarili. Dahil kung hindi siya nagmalasakit sa atin, namigit sa kanyang sarili, hindi siya mamamatay sa krus. Pero ang Panginoon namatay siya sa krus. Bakit? Sapagkat ayaw ng Panginoong Jesucristo na tayo maparusahan. At ang Panginoon ay umiyak sa krus. Diba sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero alam niyo, umiyak ang Panginoon sa krus nang sa gayon, ang sino nang magtitiwala, mananampalataya sa Kanya, magsisisi sa Kanyang kasalanan at magpapasakop sa Kanya bilang Panginoon, hindi naiiyak ng mapait kailangan. Hindi ka naiiyak kung lalapit ka kay Jesus. Ngayon, aminin mo yung kasalanan mo at sabihin mo sa Panginoon, iligtas ka. Kaya hindi pa mananampalataya, tingnan mo yung kasalanan mo ngayon at malungkot ka sa kasalanan mo. Dapat lang malungkot ka.
Bakit? Sapagkat nagre-rebelde ka sa iyong Panginoon. At nagre-rebelde ka sa Panginoon ng napakatagal ng panahon. Umiyak ka, humagulgul ka ng mapait dahil sa iyong kasalanan. Pero sana may kasamang pagsisisi. Dahil sino mang lalapit sa Panginoon, tatanggapin niya. At kung paano tinignan niya si Pedro na may pagmamahal, titingnan ka niya rin ang may pagmamahal at may pagpapatawad. Kung Kristiyano ka naman, huwag mong isipin ang Panginoon, hindi mo nagmamalasakit sa iyo, iniwanan ka ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang sitwasyon mo, araw-araw. Lahat ng pinagdadaanan mo, lihim. Kahit sa asawa mo, hindi alam na asawa mo, alam ng Panginoon. Dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Huwag mong isipin na pwede mong takasan yung kasalanan mo. Bakit? Kasi lahat ng ginagawa natin sa kahit lihim, nakikita rin ng Panginoon. Pinamasdan tayo ng Panginoon, tinititigan tayo ng Panginoon. Saan man tayo magpunta? Ang mga mata niya, bagamat tumititig sa atin, ay hindi po humuhusga. Ang Panginoon, tumititig man siya sa atin, tumititig siya na may pagmamahal. At nag-aalok siya sa iyo. Tatatawarin kita, iibigin kita, kung magsisisi ka, naglalapit sa akin. Manalangin po tayo. Amin naman, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa hapong ito. Dahil minsan pa ay pinaalalahanan mo kami ng aming kalagayan sa harapan mo at ng iyong pagmamahal sa amin, katulad ng ginawa mo kay Pedro. Kaya po naman, makita mo ang bawat isa sa amin dito na nalulungkot sa aming kasalanan at handang magsisi. At sa aming pagsisisi at pag-amin sa aming kasalanan, hindi namin ito tatakasan, kundi kami ay tatakbo papunta sa iyo para humingi ng tawad at para sabihin sa iyo, maawa kayo sa amin, makasalanan kami at iligtas mo kami. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito. Pagpalain niyo po ang aming Lord's Supper ngayon, nawa ay maging makabuluhan sa amin ang pag-observe at ang pagpa-participate dito. Samahan niyo po kami kung ano dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So bilang paghahanda po para sa ating Lord's Supper ngayong hapon, mawit po tayo, awitin natin yung Come and See. See the purple robe and crown of thorns he wears. Soldiers walk, rulers near, as he makes the cruel cross. Though the friendless now he climbs towards the hill. We worship at your feet, where wrath and mercy meet. The guilty world is washed by love's pure stream. For us he was made sin. Oh, help me take it in. Deep pools of love cry out, Father, forgive. I worship the Lamb who was slain. Come and weep, come and mourn, for your sins are piercing veil, so much deeper than the wounds of thorn and nail. All our
wounds of love I am Father for me. I worship the Lamb who was slain. Man of heaven, to earth, to restore us to your heaven. Here we bow and all beneath your searching eyes. From your tears comes the joy, from your death our life shall spring. By resurrection power we shall rise. We worship at your feet, where wrath and mercy meet, and a guilty world is washed by love's tear stream. For us it was made sin, oh help me take it in. Deep wounds of love I am Father for me. I worship the Lamb who was slain. Meron pong isang seryosong panganib pagka po tayo ay nagpa-participate sa Lord's Supper na katulad ngayong hapon. Ano po yun? Naisip mo natin na itong Lord's Supper ay isa lamang pong memorial activity o isang pag-alala sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. At wala tayong tinatanggap na anumang benepisyo mula dito. Parang ginagawa lang natin siya kasi activity siya ng church pag first Sunday ng buwan. At wala namang ibang epekto sa atin. Pero alam niyo po, hindi lang po ito isang activity, hindi lang po ito isang memorial service. Ito po ay isang sakramento. Yung salitang sakramento ay mabigat na salita. Ibig po sabihin, hindi lang po natin inaalala ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang ginawang pagliligtas sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng Lord's Supper, kundi kapag tayo po ay nagpa-participate sa Lord's Supper, meron tayong tinatanggap mula mismo kay Jesus na nandun sa langit. Meron po isang author, pangalan niya si Kim Riddle-Barger. Sabi niya, so we can rest, though Christ's true human nature is in heaven, the believer receives all of his saving benefits, because through faith, the Holy Spirit has united the believer here on earth to Christ in heaven. So too, Christ can be in heaven, and the believer can receive his true body and blood, because the same Holy Spirit ensures that those already in union with Him, or with Christ, receive His true body and blood when they take the bread and the wine in faith. Simple lang ibig sabihin. Pag tayo po ay sumasama sa pagtitipon na ito sa banal na hapunan, ang Panginoong Jesucristo na nasa langit ay bumababa sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At sa kanyang pagsama sa iglesia, kapag ito ay pinagdiriwang, meron siyang ibinubuhos sa ating mga pagpapala. Meron tayong tinatanggap mula kay Jesus na nasa langit. Meron po tayong benepisyo na pinapakinabangan kung ginagawa natin ito ng may pananampalataya. Therefore, the manner of eating is spiritual and physical. Nakikita mo may tinapay. Nakikita mo merong sarang na may katas ng tuba, iniinom. Pero hindi po ito physical na paraan ng pagkain. Pag tayo po ay kumain ng tinapay at uminom ng saro, meron pong spiritual na nangyayari. The Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing.
At ang salita ng Panginoon na sinasabi niya ay salita ng Espiritu at buhay. John chapter 6 verse 63. And again, William Barger, sabi niya, in the words of institution, the body of Christ is not brought down to us, localized on an altar, in, with, and under. Kasi yung Roman Catholics, pagka mayroong misa, di ba sinasabi nila, pagka pinanalangin ng pare yung tinapay at yung alak, nagiging totoong katawan ni Jesus at nagiging totoong dugo ni Jesus. Kasi literal na nagiging totoong katawan at totoong dugo ng Panginoon. Pero hindi po ganun ang totoong nangyayari. Rather, the believer is able to feed upon Christ who sits at God's right hand through the power of the Holy Spirit who ensures that we truly receive what is promised. Ibig sabihin, pag tinakain po natin tinapay, iniinom natin yung saro, kumakain tayo ng totoong tinapay, hindi nagiging katawan ni Jesus, totoong katas ng ubas, hindi po nagiging dugo ni Jesus. Kaya lang, ang tinatanggap natin ay mga benepisyo na galing kay Jesus na binibigay sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ano daw po yun? Na lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na para sa atin, totoong matatanggap natin. So parang sa pamamagitan ng banal na hapunan, binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon na lahat ng sinabi niya, pinangako niya sa Biblia, matutupad. So pag ginagawa natin yung Lord's Supper, na napapalakas yung ating pananampalataya. Bakit? Dahil lahat ng sinabi ng Panginoon at ipinangako niya, siguradong tutuparin niya. Ano man yung bawa nun? Na meron tayong buhay na walang hanggan kung tayo nanampalataya sa Kanya. Pag tayo kumakain sa tinapay at ng saro na may katas ng ubas, pinapaalala sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na yung sinabi ng Panginoon na ikaw ay may buhay na walang hanggan, totoo. Yung pinangako ng Panginoon, nababalik ako at kukuhanin kita at dadaling kita sa bagong langit at sa bagong lupa. Totoo rin po yun. Dahil pangako niya yun. At ano ang nagpapaalala sa atin nun? Nagpapalakas sa atin. Nagpapatuloy sa atin para magtiwala. Ito, yung banal na hapunan. Dahil kung totoong namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung totoong tumigis ang dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, totoo rin, nababalik siya. At kukunin niya yung mga nanampalataya sa Kanya at dadaling sa bagong langit at sa bagong lupa. The manner of reception is faith. May pananampalataya. Ang ating kaluluwa, ang ating katawan, tinatanggap ang mga katotohanan ng pangako ni Kristo habang naranasahan natin ang totoong tinapay at totoong saro na may katas ng ubas. So kung tayong mag-participate sa Lord's Supper na hindi handa. Bakit? Sapagkat ang Panginoon at ang kanyang mga benepisyo na tinatanggap natin na hindi rin po basta-basta na binigay ng Panginoon. Ang hinihingi ng Panginoon na kapalit, pagpapatuloy sa pananampalataya, pagtitiis para sa Kanya, pagdurusa para sa Kanya. Dahil kung paano pinatunayan niya lahat ng Kanya sinabi at ang Kanyang pagmamahal, dapat patunayan din natin sa Panginoon. Therefore, kung hindi ka mananampalataya ngayon, hindi ka pwede mag-participate dito. Bakit? Kasi ang lahat ng ibig sabihin nito ay mga pangako at salita ng Panginoon na tinatanggap lamang ng mga totoong Kristiyano. Pero hindi po ibig sabihin na dahil hindi ka Christian ay lalabas ka na lamang para hindi ka mag-observe. Maganda na dito ka pa rin. Bakit? Kasi ito pong banal na hapunan ay isang imbitasyon o paalala, paanyaya sa iyo. Kung hindi ka pa mananampalataya, marami ka pang hindi tinatanggap mula sa Diyos. Kasama doon, yung kanyang pangako na bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At patatawarin ka niya sa lahat ng iyong kasalanan. So kung hindi ka pa mananampalataya, lumapit ka sa Panginoon. Diba? Nang sa susunod, ay makabahagi ka na rin sa mahalagang pagkain na ito sa banal na hapunan. So yung pong mga mananampalataya na nandito, dapat ma-realize ninyo na itong Lord's Supper is a covenantal meal. Ibig sabihin ito ay pagkain ng mga nagtipanan sa isa't isa. Habang kumakain tayo sa banal na hapunan, nagse-celebrate tayo, ina-affirm natin ang mga pangako ng Panginoon sa isa't isa, yung ating tipan. Mamaya, pagkatapos ng Lord's Supper, babasahin natin yung ating tipan.
Tatayo mga covenant members. Pagpapasahin natin yung ating tipan na pa-flash natin sa ating screen. Kasi this is a covenantal meal. Pinapaalalahanan natin ang sarili natin, nangako tayo sa Panginoon, nangako tayo sa isa't isa, na yung pinangako natin sa Panginoon at sa isa't isa, tutuparin natin ano man ang mangyayari. Ang Panginoon ay mahabagin, tutuparin niya ang kanyang mga sinabi. Dapat, pag kinain mo ang tinapay, ininom mo yung salad, o yung katas ng ubas mo na sa saro, sinasabi mo rin sa sarili mo at sa church, kung ang Panginoon ay naging gracious, magiging gracious din ako sa iyo. Kung ang Panginoon ay naging tapat sa kanyang salita, magiging tapat din ako sa salita ko sa iyo. Kung ang Panginoon, minahal niya ako, mamahalin din kita. Yan ang ibig sabihin pagka nag-participate ka sa Lord's Supper. So tayo po ay manalangin ng saglit, aming Ama, sa aming pong pagtanggap ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas mula sa sala. Sana'y makita namin ang mas malalim na kahulugan nito. Kami ay nakikipag-isa, pinapatunayan namin ang aming pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang lahat ng kanyang mga pangako ay totoo sa amin. At dahil dyan kami, naman ang pinagdadaanan namin, kami man ay nagdurusa, hindi kami susuko. At kami magpapatuloy hanggang sa wakas. Pagkat kung aming Panginoon ay nagdusa para sa amin, kaya rin namin magdusa at kaya rin namin ibigay ang aming buhay para sa Kanya. Sabahan niyo po kami ngayong hapon na ito sa aming celebration in Jesus' name. Amen. So dala po tayo sa tinapay. Pagkain po natin ng tinapay. Panginoon, sinabi niyo sa Matthew 26, take, eat, this is my body. Kuhanin mo, kainin mo, ito ay aking katawan. Hindi lang po tungkol sa paghihirap ng Panginoon yung sinasabi ng tinapay. Yung matotoo yun, voluntaryong pagiging suffering ng Panginoon. Pero gusto rin sabihin sa atin dito, sa pag kinain natin yung tinapay, tinatanggap natin si Jesus ng buong buo. At binibigay din natin yung sarili natin sa Panginoon ng buong buo. Pag naman piraso lang kukuhanin mo sa tinapay, hindi mo namang kukuhanin yung buo tapos yung nakakainin mo. Piraso lang ang kakainin mo. Because it's only a representation of the wholeness of Jesus. So dapat buo mo rin bigay ng Panginoon ang buhay mo sa Panginoon. Tumanggap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga benepisyo, patunayan natin sa gawa na tayo Kristiyano. At kung paano ang Panginoon, sinabi niya ako tinapay ng buhay, diba? Pag kinain mo yung tinapay, paalalahan naman sa sarili mo, ako'y may kaligtasan ngayon, ako'y may buhay na walang hanggan ngayon, dahil si Kristo ang aking heavenly manna. Siya yung manna, siya yung tinapay na nanggaling sa langit na binigay ng Diyos para sa akin na dahilan ng aking kaligtasan. Okay, so, inanyayahan ko si Paul sumunta dito sa harap para distribute natin yung ating tinapay. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang binigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Sabay-sabay ko. Kung ano po yung totoo sa tinapay, totoo rin sa katas ng ubas na nasa saro. Sinabi po sa Matthew 26:27, drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Ang tinutukoy po ng Panginoon dito na dugo ay hindi lang yung kanyang dugo. Ang tinutukoy ng Panginoon sa kanyang sinabing dugong na tigis, dugo ng bagong tipan, siya mismo. Ang kanyang kabuuan. Kung sino siya. Hindi po piraso lamang ng kanyang pagiging tao, which is dugo. Kundi ang kanyang kabuuan. Ang kanyang kabuuan,
ang siyang binigay niya para mabuo ang tipan ng pagliligtas at magkaroon ng pagpapatawad sa mga kasalanan ng mga tao na katulad natin. So hindi lamang po inaalala ang kamatayan ng Panginoon, kundi inaalala natin kung sino siya, kung sino si Jesus. Therefore, just like the bread, we receive the wine by faith. Iniinom natin ito at tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu na tangkapin ang kabuuan ni Jesus at lahat ng ginawa niya para tayo ay ligtas. So every time we drink from this cup, nasasatisfy tayo. Hindi tayo nabubusog kasi konti ng tinapay, ang konti ng katas na pugas. Diba? Hindi ka naman mabubusog dyan. Hindi maaalis sa buhaw mo. Pero nasasatisfy tayo. Bakit? Kapag alam natin na ang kabuuan ni Jesus ang tinatanggap natin. Hindi piraso lang ng kanyang kabuuan, kundi siya mismo. At sapat yun. Para ang sino mang magtiwala kay Jesus, mawala na yung takot niya na kahit mamatay man ako sa araw na ito, tiyak naman na magbumulat ang mga mata ko sa piling ng Diyos. So, naiya ko si Moise, please. Distribute natin yung ating wine. Sa ganitong paraan, ikinuha niya ang kopa pagkatapos magapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alala sa akin. May sabihin po tayo. Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating. Inaanyahan ko po lahat ng covenant members ng Christ, ng Refuge, Reformed Church na tumayo at ating pong bigkasin ang ating pong tipan bilang kasapi ng ating iglesia. Dahil sa inakay tayo ng Espiritu ng Diyos upang manampalataya at magpasakop kay Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ipinahayag natin ang ating pagiging isa sa Kanya matapos tayong bautismuhan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tayo ngayon, sa harap ng Diyos at ng mga anghel, ay buong kainting at buong kagalakang nakikipagtipan sa isa't isa bilang isang katawan kay Kristo. Tayo ngayon nangangako sa tulong ng Banal na Espiritu na magkakasamang lalakad sa pag-ibigang Kristiyano na magsusumikap para sa pagsulong ng iglesyang ito sa kaalaman, kabanalan at kaaliwan na itataguyod ang kanyang paglago at pagiging espiritual na ipagpapatuloy ang kanyang kagawaing pagsamba, mga ordinansa, pagdisiplina at mga pagtuturo na pahahalagahan siya na higit kaysa anumang institusyong itinatag ng tao na buong kaliguran at palagiang magbibigay sa pagtataguyod ng gawain sa mga gastusin ng iglesia, sa pagtulong sa mahihirap at sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Nangangako din tayo na ating pananatilihin ang pampamilya at pampribadong pagsamba na buong katapatang tuturuan ang ating mga anak, nangangarin at pagsusumikapan ang kaligtasan ng ating mga kaanak at mga kakilala na mamumuhay ng maingat sa sanlibutan na magiging makatarungan sa ating mga pakikitungo, matapat sa ating mga pakikipag-ugnayan at uliran sa ating mga kabugali. Naiiwas sa lahat ng mga walang kabuluhang pakikipag-usap, paninirang puri at malabis na pagkagalit na hanapin ang tulong ng Diyos upang makaiwas sa malabis na pag-inom ng mga nakalalasing na inumin, na malabis sa pagkain at sa mga gawaing magdudulot ng pinsala sa ating katawan, sa ating pananampalataya at ganoon rin sa pananampalataya ng iba.
at maging masigasig sa ating pagpupunyagi na isulong ang paghahari ng ating Panginoon. Dagdag pa rito, ating ipinangangako na magbabantayan sa isa't isa sa makapatirang pag-ibig na alalahanin ang isa't isa sa panalangin, na alalayan ang isa't isa sa karamdaman at kapighatian, na lilinangin sa ating mga damdamin ang makakristyanong pagdamay at ang pagiging magalang sa pananalita, na huwag maging maramdamin, kundi maging laging handa sa pakikipagkasundo, taglay sa isip ang mga alituntunin ng ating tagapagligtas, na agarang gawin ito. Higit pa rito, ating ding ipinangako na kapag tayo'y aalis sa lugar na ito, agaran tayong makikiisa sa ibang iglesia upang kung saan itataguyod natin ang diwa ng tipang ito at ang mga alituntunin ng salita ng Diyos. Nawa ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumahating lahat. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng nangyari ngayong hapon sa aming pong pagsamba, ang mga katotohanan ng aming narinig, ang mga hamong aming tinanggap, ang mga nakita ng aming mata, nalasahan ng aming mga dila, ng mga katotohanan ng kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, ang mga binigkas namin na nakasulat sa aming tipan. Nawa po ay maging katotohanan na halimbawa sa aming buhay. Hindi lamang po ngayon, hindi lamang po sa linggong ito, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Natalin po kami sa aming pong pagsamantalang paghihiwa-hiwalay, sa aming pong susunod na gawain, sa mga magaganap pa pagkatapos na mahalagang gawain ito, samahan mo kami. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pwede na po tayo umupo. So medyo marami po tayo activity ngayon. Siguro, isunod na natin right away yung ating